bulong-bulungan na mayroong isang misteryosong isla sa South Pacific, kung saan ang buong populasyon ay kababaihan. Tinatawag nila itong Virgin Island. Pinaniniwalaan din na ang angka ng mga kababaihan ay may isang misteryosong binhi na nagiging sanhi ng kanilang edad na 10 beses na mas mabagal kaysa sa mga normal na tao. Sa makatuwid, maraming tao ang nagsisikap na hanapin ang lokasyon ng isla. Ang isa sa kanila ay si Mr. Song na gustong maging immortal, kaya ipinadala niya ang kanyang mga tauhan na mga eksperto at explorer upang hanapin ang isla. Sa ibang lugar, si Wang, ang bida ng pelikula, ay nakikinig sa isang ulat ng balita tungkol kay Mr. Song na muling nagpondo ng malaking halaga para sa kanyang ekspedisyon sa paghahanap sa Virgin Island. Pagkatapos ay idinagdag ng balita ang tungkol sa misteryo ng isla na nagdedetalye na wala sa mga explorer na lumahok sa ekspedisyon sa ngayon ang nakaligtas. Hanggang ngayon, isang tao pa lang ang nakatapak sa isla, isang sikat na explorer na nagngangalang Lee. Si Lee ay walang iba kundi ang ama ni Wang, ngunit hindi na siya nakabalik pa mula sa isla at walang iniwang mensahe para sa lahat o maging sa kanyang sariling anak. Usap-usapan na natulala siya sa mga magagandang dilag sa isla, kaya napagdesisyonan niyang manatili doon ng tuluyan. Determinado na mahanap ang kanyang ama, nagpasya si Wang na lumahok sa ekspedisyon ni Mr. Song at tumungo sa dalampasigan upang sumakay ng barko. Doon, nakilala niya ang isang kaibigan, si Hyunwoo, na nagsasabing siya ay isang dalubhasang navigator dahil siya ay nagtapos kamakailan sa Somali Navy SEAL. Matapos iset up ang lahat, sumakay sina Wang at Hyun sa barko at nang sila ay papaalis na, lumapit sa kanila ang isa sa mga tauhan ni M.E. Song at nag-abot ng GIS tracker. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naglayag na ang dalawa sa karagatan, kaya nagsimula na ang kanilang pakikipagsapalaran. Sa una, umaasa sila sa misyon, ngunit pagkatapos ng 2 buwang paggalagala sa kawalan, nag-alala na sila. Sa oras na iyon, naubusan na rin ang kanilang supply ng pagkain, kaya't ipinagdarasal nila na makarating na sila sa isla sa lalong madaling panahon. Isang araw, habang ang mga lalaki ay nagrereklamo tungkol sa gates na hindi gumagana, isang kawan ng mga ibon ang lumilipad sa kanila. Si Wang, na nakahiga, ay nakaramdam ng pagbasa sa kanyang mukha at nang maamoy niya ito, napagtanto niyang ito ay tae ng sigol. Ipinapahiwatig nito na malapit na sila sa isang isla at nang sumilip si Wang sa kanyang binocular, kinumpirma niya ang balita at ibinahagi ito sa kanyang kaibigan. Sa kasamaang palad, pinahirapan ng high tides ang mga lalaki na idaong ang kanilang barko, kaya napilitan silang lumangoy hanggang sa dulo. Sa sumunod na eksena, nang magising ang magkakaibigan sa dalampasigan, napansin nila ang isang hukbo ng mga babae na nakapalibot sa kanila. Habang hindi pa rin lubos na namamalayan, nagtanong si Wang kung sa wakas ay nasa Virgin Island na sila, ngunit ang mga babae ay patuloy na nakatitig at nananatiling tahimik. Maya-maya, dinala ang dalawa sa kanilang kampo para sa interogasyon. Gaya ng dati, si Hyun ay naging sobrang kumpiyansa at sinubukang makipagbulahan sa mga babae, ngunit nauwi siya sa pagpalo sa kanya ng durian stick. Dahil sa insidente, ikinulong ang mga lalaki sa loob ng hawla na gawa sa kahoy bilang parusa. Samantala, ang pinuno ng mga babae, na tinatawag nilang patriarch, ay lumapit sa dalawa at nagsimulang makipag-usap. Binanggit niya na iilan lamang na mga tao ang lumabag sa kanilang isla sa nakalipas na 500 taon, ngunit lahat sila ay mga bihasang manlalayag. Hindi makapaniwala si Hyun na ang mga babae ay matatanda na at pabirong nagtanong kung sila ay talagang immortal. Gayunpaman, ang patriarch at ang mga kababaihan ay iniwan lamang sila at tumungo na sa kanilang lakad. Nang mawala na sa paningin niya ang mga babae, inilabas ni Wang ang kanyang nakatagong kutsilyo at nakipagplano kay Hyun upang makatakas sa gabi. Nagtagumpay sila sa plano at tuluyang nakalabas ng kulungan. Pagkatapos nito, nagpasya si Wang na tingnan ang tribo para sa anumang mga pahiwatig, habang si Hyun ay nagtatakda upang maghanap ng mga paraan upang makatakas sa isla. Ang sumunod na eksena ay nagpapakita kay Hyun na patungo sa gubat, upang makita kung may anumang daan palabas, habang si Wang ay dumating sa nayon ng mga kababaihan at pumasok sa isa sa mga kubo. Nilagyan na pala ng mga babae ng mga bitag ang gubat, kaya hindi na malayang nahulog na si Hyunwoo. Sa una, nahulog siya sa isang butas sa ibaba at pagkatapos, ay natusok ng isang kahoy sa kanyang likod. Mas lumala pa ang sitwasyon niya, nahulugan din siya ng ilang niyog sa ulo. Samantala, si Muyan,
isang tipikal na inosenteng babae ng tribo ng kababaihan, at ang kanyang kapatid na babae, si Moon, ay pumasok sa kubo kung saan namboboso si Wang. Nakapagtataka, ang kubo ay isang paliguan para sa mga taga-isla, at nang magsimulang maghubad si Muya ng kanyang mga damit at maghanda para sa kanyang paliguan, sinubukan ni Wang na lumabas ng silid. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng batang babae at hindi siya pinakawalan. Sinubukan ni Wang na bulahin ang batang babae, ngunit sa huli ay sumigaw ito, kaya naalerto ang ibang babae sa nayon. Takot na takot, tumakbo si Wang para sa kanyang buhay, habang hinahabol siya ng mga babae gamit ang kanilang mga sibat. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang takutin sila, ngunit kalaunan ay nabihag din siya. Sa silid ng paglilitis, sinabi ng patriarch, kay Wang na ang pagtakas sa bilangguan ay isang kasalanan sa kanilang kultura, at ang pagsisikap na salakayin ang kanilang angkan ay nagdudulot ng parusang kamatayan. Sa sandaling iyon, isang bugbog sarado na si Hyun ang dumating sa pinangyarihan upang iligtas ang kanyang kaibigan. Binantaan niya ang angkan na siya ay sinanay na sundalo at marunong makipaglaban. Ngunit ang mga babae ay nairita lamang sa kanyang mga kasinungalingan at muli siyang binugbog. Naniniwala ang angkan na kapag makita ng isang lalaki na sila ay nakahubad ay nagiging pangit sa kanilang kultura. Kaya naman, hinihiling nilang patayin si Wang at ang kanyang kaibigan. Ngunit bago ihanda ang mga lalaki para sa kanilang huling ritual, gusto ng patriarch na malaman kung bakit sila bumisita sa kanyang isla. Sumagot si Wang na hinahanap niya ang kanyang ama na dumating sa isla, 10 taon na ang nakakaraan. Sa kanyang sorpresa, ipinahayag ng patriarch na nakilala niya ang kanyang ama, ngunit hinahanap din niya nito. Binanggit din niya na kung sakaling makikita niyang muli ang ama ni Wang, ay papatayin niya ito. Pagkatapos nito, ay inutusan niya ang mga babae na dalhin ang mga salarin sa kanilang sagradong puno at doon ihain. Sa sumunod, ang mga babae ay naghahanda para sa pag-ihaw, habang ang mga lalaki ay nakatali at inilagay ng hiwalay sa 2 higanting bariles. Natatakot si Hyun na sila ay i-marinate muna bago ihaw, ngunit siya ay nagambala ni Muyan na sa wakas ay humarap sa kanyang mamboboso. Binatukan niya si Wang dahil sa paninilip nito sa kanya, at sinabi na para mawala ang sumpa ng pagiging pangit niya, ay kailangan niyang patayin ito. Gayunpaman, nang malapit na siyang tapusin gamit ang isang kutsilyo, sa halip ay pinutol nito ang kanyang lubid. Bago hayaan ang dalawa na makatakas, iginiit ng inosenteng si Muyan na kinamumuhian niya si Wang, ngunit ayaw din niyang mamatay ito. Sa kasamaang palad, ang mga lalaki ay tumahak sa gubat at nahulog sa mga bitag. Kinaumagahan, sina Wang at Hyun ay muling hinuli at itinali sa harap ng sagradong puno. Ang mga babae ay naghahanda ng iba't ibang uri ng mga sangkap at nagsindi ng apoy upang i-marinate ang mga lalaki at kainin ang mga ito pagkatapos may ihaw. Ngunit naputol ang proseso ng malunod sa karagatan si Chonhua, isa sa mga babae mula sa angkan. Habang ang mga babae ay nagmamadali sa dalampasigan, sinamantala ng mga lalaki ang pagkakataong ito, upang makatakas sa pamamagitan ng pagsunog ng kanilang mahigpit na lubid. Tinakasan din nila ang pinangyarihan, hindi nila namalayan na nalagyan nila ng apoy ang sagradong puno. Samantala, ang mga babae ay umiiyak matapos makita ang kanilang kaibigan na nahihirapan sa karagatan. Naghahanda na ang 2 magkaibigan na gamitin ang kaguluhan para makatakas sa lugar, ngunit sa huling segundo, nagbago ang isip ni Wang at nagpasya na tulungan ang nalulunod na babae. Hindi na niya inalintana kung kailan sila papatayin ng mga taga-isla. Pumunta si Wang sa pampang at lumangoy sa karagatan upang iligtas si Chonhua. Pagkatapos niyang maibalik ito sa dalampasigan, kumilos si Hyun at nagsipir sa walang malay na si Chonhua. Sa kabutihang palad, nagsimula itong humingang muli at pinalakpakan ng mga kababaihan ang katapangan ng mga lalaki. Kalaunan, dinala muli sina Wang at Hyun sa harap ng patriarch. Gusto ni Chonhua na patawarin ang kanyang pinuno ang mga lalaki dahil iniligtas nila ang kanyang buhay. Sa puntong ito, nagsimula na siyang magkaroon ng damdamin para kay Hyun. Naisip din ng patriarch na patawarin ang mga lalaki, ngunit sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanya na ang kanilang sagradong puno ay nasunog at nawasak. Matapos malaman na sina Wang at Hyun ang nasa likod ng insidenteng ito, nagpasya ang patriarch na patayin sila kaagad. Gayunpaman, iminungkahi ni Muyan at Chonhua na bigyan nila ang mga lalaki ng huling pagkakataon. Bilang resulta, ang patriarch ay nag-aatubili na binigyan sila ng 3 buwan upang buhayin muli ang puno.
kung ang puno ay hindi na mabubuhay, sila ay papatayin ng walang awa. Kinabukasan, sinubukan ni Wang at Hyun ang lahat ng kanilang makakaya na pakinisin ang uling sa puno at diligan ito. Sa paglipas ng panahon, nagiging malapit ang mga lalaki sa mga babae habang tinutulungan nila sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Gamit ang kanilang mga makabagong kasangkapan at diskarte, hinuhuli ni Wang at Hyun ang malalaking isda at tinuruan silang magtanim ng mga gulay. Samantala, sinusubukan ni Chunhwa ang kanyang makakaya na agawin ang atensyon ni Hyun at dinadalhan niya ito ng bulaklak at durian araw-araw. Isang araw, nang sinubukan ni Wang na maghanap ng signal sa kanyang gate, napansin niya ang isang ahas na nakatago sa likod ni Muyan. Agad siyang kumilos at iniligtas ang dalaga. Habang nakahiga ang dalawa sa isang romantikong posisyon, ipinahayag ni Muyan na ang ahas ay ang kanyang alagang hayop. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Wang at Hyun nang makitang tumutubo ang sagradong puno. Nang maglaon ng gabing iyon, ang lahat ng kababaihan sa isla, kasama ang mga lalaki ay nagdiwang sa isang piging at sama-samang sumayaw. Napansin ni Wang si Muyan na mapayapang sumasayaw at sinabi niya na ang halaga ng buhay ay hindi tungkol sa haba ng panahon, kundi tungkol sa isang bagay na nagkakahalaga ng pagprotekta sa sariling buhay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili na siya ay mapalad na natagpuan niya ito dahil gusto niyang protektahan si Muyan at ang kanyang tribo. Hindi nagtagal, nilapitan ni Muyan si Wang at sinabi sa kanya ang tungkol sa kasaysayan ng kanilang tribo. Ibinahagi niya na ilang taon na ang nakalilipas, mayroong isang tribo na puro babae, na kilala bilang tribong mangkukulam. Sila ay muling ginawa sa pamamagitan ng parthenogenesis. Sila ang tribo na pinakamalapit sa kalikasan sa mga katutubo na responsable sa pag-iingat sa binhing Yuan na naglalaman ng mga lihim ng buhay. Ang kanilang misyon ay protektahan ang balanse sa pagitan ng kalikasan at buhay. Gayunpaman, habang lumalawak ang pamayanan ng tao, tumaas ang kanilang pagkauhaw sa pagpatay, at isang araw, nalaman nila ang tungkol sa binhing Yuan. Kaya naman, isang mala-genocide na pangangaso ang isinagawa sa tribo ng mangkukulam. Upang maprotektahan ang binhi, ibinigay ito ng pinuno ng angkan sa pinakabatang babae sa tribo, at hiniling sa kanya na tumakas hanggat maaari. Nasaksihan ng batang babae ang pagkamatay ng kanyang buong pamilya, ngunit tulad ng inaasahan, ay nakatakas siya sa lugar. Hindi nagtagal, nagising siya sa isang isla at nakita niya na nagsimulang tumubo ang binhing dinala niya sa buong lugar. Ang isla ay unti-unting nagkakaroon ng buhay. Dahan-dahang tumanda ang dalaga at umusbong ang isang bagong witch clan sa isla, na patuloy na nagbabantay sa binhi ng Yuan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Muyan na ang dalaga ay walang iba, kundi ang patriarch, at sila ay mga inapo ng angkan ng mangkukulam. Kinaumagahan, dinala niya si Wang sa lugar kung saan huling nakita niya ang kanyang ama. Doon, nakita ni Wang ang lumang journal ng kanyang ama, kung saan isinulat nito ang tungkol sa kanyang panahong kasama ang mga witch clan. Isinulat niya na dahil sa kanilang mainit na pagtanggap, kabaitan, pagiging simple, at paggalang sa buhay, hindi niya nais na sirain ang ekspedisyon ng kanilang buhay. Kaya, hindi na siya nag-ulat pabalik, umaasa na ang angkan at ang kanilang mga lihim ay nanatiling hiwalay sa kasakiman ng mga modernong tao. Pagkatapos, ay tinapos niya ang kanyang journal. Ipinakita ang kanyang pag-aalala para kay Wang at umaasa na maunawaan ng kanyang anak ang mga desisyong ginawa nito. Sa sumunod na eksena, napagtanto ni Wang kung ano ang dapat niyang gawin at sinira niya ang East Tracker. Ngunit, bago sila makalayo ni Hyun, nakarinig sila ng beep na nagmumula sa gate na nagpapahiwatig na gumagana pa ito. Sa ibang lugar, inaabisuhan si Mr. Song tungkol sa lokasyon ng isla. Sumugod ang mga lalaki sa patriarch at binalaan siya na umalis kaagad sa isla, habang papunta na si Mr. Song at ang kanyang mga tauhan para kunin ang binhing pinoprotektahan nila. Pagkatapos ay gumawa sila ng isang plano upang akitin ang mga lalaki at ilabas sila ng paisa-isa. Hindi nagtagal, dumating si Mr. Song kasama ang kanyang mga tauhan at inutusan ang 4 sa kanyang mga tauhan na suriin ang isla. Dumating ang mga lalaki sa nayon, ngunit nagulat sila nang makita ang magagandang babae na naghihintay sa kanila. Sa sumunod na eksena, ginagampanan ng mga babae ang kanilang bahagi, nilasing nila ang mga lalaki at matagumpay nilang naipatumba ang mga ito. Matapos hindi mag-ulat ang kanyang mga tauhan, si Mr. Song mismo ay nakipagsapalaran sa isla at nagsimulang mag-inspeksyon.
Binati siya ni Wang at Hyun sa gate at sinubukan siyang kumbinsihin na hindi doon ang Virgin Island na kanyang hinahanap. Ngunit, hindi tanga si Mr. Song, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na itali ang mga babae, kasama ang dalawang lalaki. Pagkatapos ay binantaan niya ang patriarch at hiniling sa kanya ang lihim ng buhay upang siya ay maging immortal katulad nila. Nang tumanggi ang pinuno, nagbanta si Mr. Song na papatayin ang batang si Moon. Dahil dito, atubiling ginabayan ng mga babae si Mr. Song at ang kanyang mga tauhan sa lugar kung saan nila itinago ang binhi ng Yuan. Gayunpaman, habang nasa daan, nang maitumba ni Chanhua ang isang lalaki, lumaban ang buong tribo. Samantala, si Mr. Song ay tumakas sa lugar kasama si Wang at pinilit siyang magsuot ng time bomb. Pagkatapos, ay pinagbantaan niya itong pasasabugin kung hindi niya ibubunyag ang sikreto ng mga witch clan. Sa sandaling iyon, si Hyun, kasama ang mga babae ay dumating sa pinangyarihan at pinasuko si Mr. Song. Gayunpaman, nagawa ni Me Song na pindutin ang boton at i-activate ang 30 segundong countdown sa bomba. Dahil malapit nang maubos ang oras, napagtanto ni Wang na kailangan niyang gawin ang pinakahuling sakripisyo, kaya tumakbo siya patungo sa karagatan ng mag-isa. Habang tumatakbo, maraming iniisip si Wang. Matapos ang lahat ng mga karanasan niya sa angkan ng kababaihan, sa wakas ay naunawaan niya na ang kanilang misyon ay protektahan ang balanse sa pagitan ng kalikasan at buhay. Naiintindihan din niya ang sakripisyong ginawa ng kanyang ama noon. Ngayon, kailangan niyang gawin ang parehong sakripisyo para protektahan ang angkan. Hindi nagtagal, sumabog ang bomba sa dagat. Nang makita ito, sumisigaw si Muyan sa paghihinagpis, habang ang iba ay umiiyak sa pagkawala ng taong gumawa ng sukdulang sakripisyo. Sa post-credit scene, ipinakita si Wang na mahimalang nagising dahil tila binuhay siyang muli ng mahiwagang isla para sa kanyang walang pag-iimbot na sakripisyo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito at turn on ang notification bell at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood mga kaboso.